proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para Max sa alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with the White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmone. RH. Pilipinas, alas 9:10 na ho ng umaga. And the Golden Dove for Best Field Reporter goes to Giselle Ricafort, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Field Reporter, si Giselle Ricafort. Kasama si Edniel Parosa sa DZRH Stories Pinoy Documentaries. Kwentong dapat mong malaman. Kwento ni Juan de la Cruz sa araw-araw na balitaan. Mga muka sa likod ng headlines, pakinggan at kasangkutan. DZRH Stories Pinoy Documentaries. Kasama sina Giselle Ricafort at Edniel Parosa sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. DZRH Stories. DZRH Stories Pinoy Documentaries. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. Oy, magandang umaga Pilipinas, Metro at Mega Manila. Sa wakas, nga naman natapos na ho yung pinakamahabang taon. Buwan pa lang ho ng Enero. Oo, natapos na yung Enero sa wakas ho, na para bang isang taon, ika nga nila. Primero na ho tayo ngayon ng bagong buwan ng Pebrero, taong pangkasalukuyan. Kumusta ho yung ating mga kababayan? Napakarami hong nangyayari sa Pilipinas ngayon, kabi-kabila. Yun hong laman ng ating mga balitaan. Yun hong mga issue na ating tinututukan. Pero nangingibabaw pa rin ho yung nagkakaisang tanong ng taong bayan. Sino-sino na nga ba yung mga buwaya na humihimas ng rehas ngayon? Yun hong mga opisyal ng gobyerno na nangulimbata
doon ho sa pondo na sanay para sa mga proyekto sa flood control ay napunta ho doon sa ganansya lang ng iilan. Simulan ho natin yung talakayan ngayon hong February 1, 2026 doon ho sa nakaamba na pagdinig sa impeachment complaint laban ho kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa darating ho na February 2 ayon ho sa Kamara de Representantes. Parte ho ng agenda yun hong initial consideration ng dalawa ho na beripikadong reklamo na ang isa nga ho ay unang inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ho yan ng Pusong Pinoy Party List. Ikalawa naman ho, yun ho galing doon sa Makabayan Coalition na inendorso ng ACT Teachers Party List, ng Gabriela Party List at ng Kabataan Party List. Sabi ng ilan nating kababayan na nakikinig, parang ang bibigat naman o ang bigat naman noong sigwada noong ating pag-uusapan taliwas doon ho sa musika na ginagamit nating background ngayong Sunday morning. Kahit yun man lang maganda sa pandinig ho noong ating mga kababayan. Yun hong consideration doon ho sa dalawang verified na complaint, impeachment complaint laban ho sa Pangulo. Bakit ho yan kailangan? Ang sinasabi ho bago aktual na magsimula yung proseso doon ho sa Justice Panel o yun hong Justice Committee. Kailangan hong isagawa muna yung konsolidasyon doon ho sa dalawang reklamo. Dahil ho yung dalawang complaint na yan ay hindi posible raw na madinig ho o dinggin ng nabanggit ho na panel. Doon ho sa referral, kailangan ho yung dalawang complaint ay makonsolida muna. It's a beautiful day. Kung matatandaan ho ninyo, 19 ho ng nakalipas na buwan nang ihain ho yung unang impeachment complaint laban ho sa punong ehekutibo at doon ho sa 14 na pahina na reklamo na yan, 6 ho yung pinagbatayan, 6 ho yung binabanggit na ground at magbabanggit ho tayo ng 2. Una, yun hong alleged na ganansya o benepisyo na nakuha daw ng pinakamataas na opisyal ng gobyerno mula ho doon sa mga kickback di umano mula sa budget insertion at doon sa mga guni-guni ng mga proyekto sa flood control. Ang ikalawa, binanggit ho yung pagbuo ng Pangulo sa binabantayan natin na Independent Commission for Infrastructure na binuo lang daw ng Administrasyong Marcos para protektahan yung kanyang mga kaalyado sa politika. Pero ilang mga mambabatas ho yung nagbabanggit na ito hong impeachment complaint laban ho kay Pangulong Marcos mahina raw. At mabilis daw ho yan. Mabilis daw ho na madidismiss o maibabasura dahil sa kakulangan noong hong form at noon hong tinatawag na substance. It's a beautiful day. DZRH Stories Pinoy Documentaries. DZRH Stories Pinoy Documentaries. Yung binabantayan ho natin na ICI, yun hong kasama doon sa 6 na batayan ng unang kauna-unahan na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Bagamat tuloy ho yung trabaho sa ngayon, ay hindi ho maibalik yung hong opisyal na operasyon sapagkat hindi pa rin ho napapalitan ng Malacanang yung 2 commissioner na sunuran na nagbitiw sa posisyon noon hong nakalipas pa na taon. Sa gitna na rin ho yan noong ugong na
Uy, ngayon, yung Pebrero 1, na doon ho sa impormasyon ni Senadora Amy Marcos, ang presidential sister ay bubuwagin na daw ho yung Independent Commission sapagkat solo na lamang na commissioner si ICI Chairman Andy Reyes. Noong nakalipas na taon, meron din hong pahayag ang Ombudsman Boying Remulla na 2 taon na lang daw yung posibleng itagal ng Independent Commission at i-refer na, isusumite ng lahat yung kanilang findings doon sa flood control probe sa kanyang tanggapan. Ang Pangulong Marcos ho, wala pang opisyal na direktiba para sa termination, paglusaw doon ho sa komisyon na sumisilip sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Pero hindi pa rin ho niya napapalitan yung 2 commissioner at ang binabanggit niya yung hong mandato ng ICI ay depende doon sa dami pa ng mga kailangang gawin ng Independent Commission. Tuloy-tuloy ho yung ating talakayan. Hanap buhay ho muna tayo 1 minuto bago ho ang alas 9:20 ng umaga. Ang oras na yan ay... Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alawin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan. 9:27 ho ng umaga. DZRH Sports, Pinoy Documentaries. Up with the lark, I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. I've got some. Ang Independent Commission for Infrastructure ho na napababalita na nalalapit na yung paglusaw o pagbuwag. Nakagawa na ho sila sa mga nakalipas na buwan ng 8 case referral sa opisina ho tanggapan ng Ombudsman laban ho sa humigit kumulang 100 individual. Kasama ho dyan
Si dating House Speaker Martin Romualdez na di umano'y tumanggap daw ng kickback mula sa mga proyekto sa flood control. At least iyan yung sinasabi ng Public Works Department sapagkat sa panigo ng ICI, idiniin ho nila doon sa dokumento na iyan ay para lamang doon sa further investigation noon hong ombudsman. Si dating Public Works Secretary Manny Bonoan ay posible ho malamang sa malamang ang sabi niyo sa atin ng isang ICI official ay muli nilang iimbitahan. At kasama raw ho doon sa mga ipaliliwanag nila yung naungkat ho sa Senate Blue Ribbon Committee na mali-mali na mga grid coordinate na isinumiti ho ng kalihim sa Pangulong Bongbong Marcos. Mangyayari lang ho yan kung magtatalaga ho ang Pangulo ng dalawa pang commissioner kapalit ho ng nagbitao na sina dating Commissioner Babe Singson at si Rosana Fajardo. Dahil ang sabi nga ho ng ICIA, hindi kasi uubra na iisa lang yung tumatayong commissioner dahil kailangan ng quorum bago sila gumawa ng mga opisyal na aksyon. Una pa lang daw nakitaan na ng ICI ng discrepancy yung mga sinubmit na dokumento na particular yung mga grid coordinate ng dating Public Works Secretary. Yun ho nga nakuhang kopya ng PNP CIDG na kalauna naman isinumiti ho doon sa tanggapan ng komisyon. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Malamang daw apektado ho yung gumugulong na investigasyon natin sa anomalya sa flood control dahil ho dyan sa nabuyangyang na mali-maling grid coordinate na isinumiti ho ni dating Secretary Bonoan nang binabanggit niya, tama ba? Na galing daw doon sa tanggapan ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral. Wala na ring kakayahan na maipagtanggol syempre yung kanyang sarili at syempre yun yung pinakamaingay na Cabral files na ating pinag-uusapan, walang makapagpapatunay doon ho sa authenticity sapagkat nagsasalpukan yung mga expose pahayag ng bagitong kongresista si Batangas Congressman Leandro Leviste at ng Department of Public Works and Highways. Ang claim ho kasi ng Batangas Congressman ay nakakuha siya ng kopya noong nabubuhay pa ang dating Undersecretary na ang sabi naman dun ho sa panig ng gobyerno sa pilitan daw yung kanyang pagkuha sa kopya na yan. Pero hindi ba kung iisa yung layunin natin noon hong mga kritiko at ng nasyonal na gobyerno na matalupan, mahubaran ng maskara. Sino nga ba yung mga pinakanakinabang doon sa pangulimbat sa di sana ay kapakinabangan ng taong bayan kung tayo'y nagkakaisa talaga sa layunin na mapanagot yung lahat ng nakinabang dyan. Hindi ba uubra na kahit man lang silipin natin yung mga dokumento na sinasabi ho ng batang mambabatas. Imbis na kayo ho dyan sa gobyerno ay magsalpukan at magbatuhan ng tubig, hindi ba? Iilan pa nga lang ba yung nakukulong sa ngayon? Naririyan yung sumuko na si dating Senator Bong Revilla. Ayan, pero karamihan ho doon ho sa nasa loob ng selda parang accessory lang, hindi ba? Yung mga ginamit nung talagang mga pinaka-nakinabang, yung mga pinaka-nagpakasasa, yung talagang mga pinaka-nahiga doon sa limpak-limpak na salapi. Karamihan ho kasi ay mga galing ho doon, mga opisyal,
ng Department of Public Works and Highways, hindi rin naman natin maituturing na maliliit na isda yung si Madam Sara Diskaya. Nandun ho sa Lapu-Lapu City Jail habang ang kanyang mister ho nananatili ho sa kustodiya ng mataas na kapulungan sapagkat siya ho ay na-contempt noon hong 1 taon. Pero ang kanya hong kampo ay patuloy ho na iginigiit ho o nilalakad, tinatrabaho ho yung petisyon. Kung hindi ako nagkakamali, dito yata sa Pasay City Regional Trial Court para agad hong mapalaya doon ho sa kustodiya ng Senado ang kontratista ng pamahalaan. Doon ho sa gumulong na pagdinig ho sa flood control ng Senate Blue Ribbon Committee, doon ho sa mahigit 400 na flood control project yung hong binansagan noong una na guni-guni o yung mga ghost project, 421 kung hindi ako nagkakamali. Mahigit 10 lang yata yung kumpirmado o beripikado na talagang ghost flood control project sapagkat naapektuhan nga noong maling grid coordinate na isinumiti ho ni dating Public Works Secretary Manny Bonoan na kauuwi lamang mula ho sa Estados Unidos. Ngayon, yung mga dapat na silipin ho noon hong mga concerned agency na sumisilip ho dito sa flood control scandal. Ang sabi ho ng isang ICI official na nakapanayam ho ng DZRH News, kung hindi ninyo maituturing na ghost flood control project yan, dapat pa rin hindi matigil doon yung investigasyon dahil hindi ho ba ang naging system yun hong mga binisita doon ho sa ilang area ng PNP-CIDG ng Independent Commission ay wala ho doon yung mga proyekto sa flood control pero nandoon sa katabing lugar. Kung hindi raw maituturing yan na guni-guning proyekto, dapat silipin yung kalidad ba? Kung substandard ba yan, kabilang na yung overpriced ba yan? Sa dinami-dami ho ng mga case o ng mga nirefer ho na sinasabi nila o pinaghihinalaan na maanomalya, hinihinalang maanomalya na mga proyekto sa flood control at ilan pang related na proyekto. Ang sinasabi ho ng ICI, abay halos pa kumpleto na raw yung kanilang ongoing investigation. Matapos yung ugo nga na malapit nang mabuwag yung komisyon at of course doon sa sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos na malapit na rin namang matapos yung mga ginagawa ng ICI at ito turn over na yung kanilang mga findings sa Ombudsman depende doon sa mga natitira pang gawain ng Independent Commission. It's a beautiful Kaya lang doon mo sa pagko-cover ho natin dyan sa Independent Commission, meron hong mga pribadong mamamayan, meron hong ilang iba't ibang grupo, yun hong nagpasaklolo sa komisyon para imbestigahan ho yung ilang proyekto ang sinasangkot. Yun hong mga malalaking opisyal, meron pang ilang private citizen dyan. Yun hong nagtungo na ang pinaiimbestigahan sana sa komisyon ay yung hong malapit ho doon sa palasyo ng Malacanang. Na ang ngayon ho ay hindi ho pinatatawag ng ICI sapagkat
Wag na muna nating pangalanan, ano? Alam na yan siguro ng mga listeners natin na talagang tumutok doon sa dito ho sa issue natin sa flood control anomaly, dahil ang katwiran ho noon ng ICI ay kailangan nila ng sapat na batayan bago ipatawag yung mga inirereklamo sa kanila na mga opisyal ng pamahalaan, kasama ho itong malapit ho doon sa kusina. Rich Stories, Pinoy Documentaries. Sa ilang buwan ho na pagtatrabaho ng ICI, simula ho ng itatag noong Pangulong Bongbong Marcos, noon hong isang taon, ilan na nga ba yun hong mga pinakamalalaking opisyal ng gobyerno, yun hong naipakulong ng ICI o at least doon ho sa kanilang case recommendation sa ombudsman ay nagresulta ho doon sa pagkulong doon ho sa inirerekomenda nilang kasuhan ng either administratibo o ng kriminal. DZR Rich Stories, Pinoy Documentaries. Ngayon hong napababalita, nabubuwagin na itong ICI na by the way ay hindi pa humuling nakapagsasagawa ng mga pagdinig doon ho sa mga tinatawag nilang mga resource person simula ho noong December 15 ng nakalipas na taon. Kayo ho ba'y kontento doon sa naging trabaho ng Independent Commission? Kontento ho ba kayo doon sa mga inirekomenda nilang pakasuhan sa opisina ng ombudsman, at itong ombudsman naman yung kanilang mga findings, yung mga nakitaan ng probable cause ay at saka idiniretso inakyat naman ho doon sa Sandigan Bayan. Oy, kung kayo ho'y may mga komento, reaksyon sa atin hong topic na pinag-uusapan, maaari ho kayong magkomento mag-iwan ho kayo ng inyong mga reaksyon sa ating Facebook live streaming, sa ating YouTube channel, o di kaya naman ay kayo ho'y padala ng mensahe sa ating text line 0919-2826-485 0919-2826-485. DZR Rich Stories, Pinoy Documentaries. We'll drive on and follow the sun. Akala ko ba patapos na, halos patapos na yung kompleto o yung trabaho ng ICI, pero ang meron ho silang request sa Commission on Elections na kopya ho ng SOSE ng ilang tumakbo noong 2022 national and local election na wala pa naman sa tanggapan ng ICI. Yun hong hinihiling nila na kopya. Mahalaga na ito ho'y masilip. Hindi ba sapagkat isa ho doon sa binantayan natin at sinisilip ho ng mga concerned agency na nag-iimbestiga ho dito sa infra anomaly, ay yun hong mga naging sinasabi di umano na donation ho ng ilang kontratista ng pamahalaan dun ho sa mga kumandidato noong 2022 eleksyon. Kasama ho doon sa SOSE, kopya ng SOSE na hinihingi ho ng Independent Commission, at least doon ho sa pahayag, batay doon sa pahayag ng poll body. Kasama ho dyan yung 7 senatoriable at kung hindi tayo nagkakamali, kabilang ho dyan yung ilang ngayon nakaupo na hong senadora. DZR Rich Stories, Pinoy Documentaries. O alas 9:42 na ho tayo ng umaga ngayong Primero ng Pebrero taong 2026. Ako pa rin ho ang inyong nakakasama sa isang oras na talakayan dito ho sa DZRH Stories Pinoy Documentaries. Solo flight ho muna tayo, minus ang aking partner si Edniel Parosa. Ako po, Giselle Ricafort.
Patuloy ho nating pag-usapan. Wag ho nating bibitawan, ano? Itong pagbabantay ho natin sa flood control scandal, kahit sabi nga nila kung ano-ano na yung mga diversionary tactics ba yung nangyayari ho ngayon, ano? At syempre papalapit ho yung 2028 election. Marami hong nagpapapogi na, no, na mga nais tumakbo at mahalal ho ng taong bayan. It's a beautiful Marami pa rin ho tayong hinahanap. Bukod ho doon sa hustisya na sama-samang isinisigaw ng mga ordinaryong mamamayan, yun hong mga nangulimbat, mga mastermind doon ho sa pera ng taong bayan sa mga flood control project. Isa na ho dyan yung ini-involve na si resigned Congressman Zaldico ng Ako Bicol, na ang dami ng report ngayon kung saan nagtatago. Meron daw sa Cambodia, sa Portugal. Aba, nakita rin daw doon ho sa Sweden. Na ang binabanggit ho ng gobyerno ay nagpadala na raw ho tayo ng mga tauhan doon para personal na beripikahin. Ay, hindi sa kay ano pala yon. Parang nakakalito na kasi kay Atong Ang pala yon yung nagpadala, ang sabi ng DILG, ng mga tauhan sa Cambodia para personal na beripikahin kung yung report na doon di umano nagtatago yung bilyonaryo na gaming tycoon. Yung kay Zaldico ho, ang huling report ay siya ho ay nasa Sweden. Batay ho doon sa mga dokumento, dahil siya ho yung kanyang kampo ay nagsumiti ho ng petition sa kataas-taasang hukuman. It's a beautiful day. Ay patuloy ho natin kinukontak yung tagapagsalita ho ng National Capital Region Police Office, sapagkat nakalulungkot ho yung sunod-sunod ho na laman ng balitaan natin na sangkot ho yung mga pulis sa ilan hong mga krimen, malalaking krimen na atin hong binantayan sa mga nakalipas na araw. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Bukod ho kay Zaldico, pinaghahanap ho ngayon ng mga otoridad natin si Atong Ang, na ang huling report ay nasa Cambodia, pero yung ilang mga concerned agency, nananatili ho yung kumpiyansa na siya hindi pa ho nakalalabas dito sa Pilipinas kahit ho sa backdoor. Meron ho tayong nakausap, ang sabi niya, ano ba naman yan, sana nung hindi pa lumalabas yung arrest warrant, sana tinugay-gayan mo na kung saan yung bang mga galaw nitong bilyonaryong gaming tycoon, sapagkat ang aminado naman ho ang National Bureau of Investigation na kasama doon sa mga hamon ho sa paghunting nila dito sa negosyante ay yun hong dami ba ng mga resources, yung pera, yung dami ng mga tauhan. Kung tutuusin, ito hong 10 milyong piso na patong sa ulo nitong kay Atong Ang. Baka doblehin pa niya. Kaya pa ba noong ating mga tracking team, noong ating mga operatiba? Ang dami ho nating hinahanap sa mga nakalipas na taon, si General Bantag, hindi ho ba? Hanggang ngayon, ang sabi, abay nagtatago lang dyan sa Cordillera Region. Pero hindi pa rin ho nahahanap ng ating mga authorities. Eto't meron ho tayo mga bagong mga high profile na mga personalidad na hinahanap na mga involved doon ho sa mga etong kay Atong Ang sa missing sa Bungeros.
Itong kay Zaldico doon ho sa pinakamalaki na corruption scandal sa Pilipinas, pinakamalaki pa no doon sa sa pork barrel scam. Rich Stories, Pinoy Documentaries. Hoy, alas 9:48 na ho tayo ng umaga. Ngayong 1 ho ng Pebrero, taong pangkasalukuyan. Hanap buhay ho muna tayo. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Buhayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alawin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma
at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. 7 minuto bago ho ang 10:00 ng umaga. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Uy, magandang umaga ho. Happy Sunday! Sa lahat ho ng nakikinig na nakaantabay ho sa ating palatuntunan via Facebook live streaming, YouTube channel at syempre ho doon sa palaging nakatutok sa kanilang mga talapitan. Oy, nakatutok ho si dating National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, yung director ho ng bureau na nung nag-resign, bumaha ng tribute na para bagang hindi resignation lang yung kanyang inihain. Good morning po, Director Judge. At syempre ho doon sa mga kababayan natin na sinasabayan ho ng mainit na kape yung pakikinig ho sa ating programa. Ako ho ang inyong makakasama sa isang oras na talakayan. Hanggang 10:00 ho tayo ng umaga. Ako pa rin po, Giselle Ricafort. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Birds are singing. Kumusta ho yung moral ng mga ordinaryong Pilipino sa dinami-dami ho nung mga problema ho sa bayan natin? At naririyan pa syempre yung flood control anomaly na hanggang ngayon wala pa rin ho tayong buong pinanghahawakan na naabot na natin. Yung hinihingi natin na hustisya, yung hinihingi natin na ibalik ninyo sa amin yung mga ill-gotten asset na naging ganansya lang ng iilan na buwaya sa pamahalaan. Sa gitna ho ng issue na yan at syempre doon sa kasabay nung ilan pa rin na taga-gobyerno na literal na nakahiga doon sa kanilang mga kondo na designated lamang para doon sa mga kinulimbat nila na para sa kapakinabangan lang sana ng ating mga kababayan. Ay karamihan ho sa mga Pilipino na yung kanila hong agam-agam sa buhay. Alam nyo kung ano? Yun hong sweldo. Yun hong kanilang kinikita sa araw-araw. Yun hong kanilang ipinambubuhay sa kanilang pamilya. Yung iba pa nga, wala pang pamilya, problemado na kung papaano maitatawid ho yung isang araw sa liit ng kanilang kinikita. Dahil nga ho, yung regional tripartite, yung regional board, ito naman huy, hindi ko ho ito personal na view lamang, Marami na hong mga personalidad din. May mga kakampi din naman sa gobyerno, yung mga ordinaryong manggagawa na nagsasabing itong Regional Tripartite Wages and Productivity Board ay inutil. Bakit? Kasi ba naman ang pinakahuling resort noon hong mga uring manggagawa bumalandra ho sa kalsada para lamang maigiit. Yun hong hindi na ho yung sobrang pasahod Yun lang bang makatarungan na sweldo na ibinibigay sa kanila? Pero maririnig ho ninyo, yun hong aaprubahan. Hindi ba? Parang barya-barya lang Magkano lang? 20 pesos, 50 pesos, yun hong medyo na inihihirit ho ng ilan nating mga lawmakers, hindi naman umusad. Naging parang paano ba? Naging papogi lang ba
kapag malapit na yung eleksyon, palaging palaging ang siste ho, talo ho, yun hong mga uring manggagawa, hindi ba? Zia, Rich Sports, Pinoy Documentaries. Doon ho sa tugon ng masa survey ng Okta Research, 45% nating mga kababayan na yung pinakaagam-agam ngayon, yung top national concern nila na ibinigay ho doon sa mga researcher, yung taas sweldo ho. Taas sweldo ho talaga ng mga manggagawa. Zia, Rich Sports, Pinoy Documentaries. Kasi biruin nyo ho yun, kada sweldo ho ng mga kababayan natin, kada sweldo ho natin, makikita nyo ho doon sa payslip yung mga tinatapyas para ho sa buwis, na habang pala yung tayo ay nagkakakandakuba ho sa trabaho, hindi ba? Lalo na yun hong talagang nasa ilalim ho ng tirik na araw. Kasama ho pala doon sa binubuhay natin. Kasama ho pala doon sa kada natatanggap natin na sweldo. Yun hong mga buwaya sa gobyerno na pinayayaman ho natin. Samantalang tayo ho, yun hong mga manggagawa, papaano ba? Zia, Rich Sports, Pinoy Documentaries. Ang sabi ho ng National Food Authority, mataas daw ho yung mukhang may aasahan naman na good news, ano? Wag lang sanang PR ito. Wag lang sanang pabango ito, ano? Ang sinasabi ho ng NFA, mataas daw ho yung possibility na makita na natin sa lokal na merkado, malapit na raw yung NFA rice. Ibig sabihin kapag NFA rice, hindi ba mura ho yung presyo, pero yun hong 20 pesos kada kilo, ayan ho ay nananatiling limitado doon ho sa ilang kadiwa center na inilunsad ho ng Administrasyong Marcos. At bukod doon ho sa mga kadiwa center lamang ito ibinebenta, ay of course, iyan ho'y limitado pa rin ho doon sa ilang sektor, doon ho sa mga vulnerableng sektor. Siyempre kasama dyan, yun atin hong mga PWD, yun hong ating mga lolo at lola. Zia, Rich Sports, Pinoy Documentaries. Nakikinig ho sa atin si Kuyang Mar Urbano mula ho dyan sa May Kawayan, Bulacan. Binabati niya ho ng happy birthday ang kanya hong anak na si Jordan Urbano ng May Kawayan, si Liam Urbano ng Paho May Kawayan. Pagbati rin daw kay Gretchen at Luna Urbano, Mami Ani Urbano ng Lalawigan, Bulacan. Zia, Rich Sports, Pinoy Documentaries. Uy, meron ho tayong may minomonitor ho tayo doon ho sa ibang bansa na Nipah virus. Pero ang pagkalma naman ho ng kagawaran ng kalusugan sa ating mga kababayan, wala ho tayong kaso niyan ngayon. Pero sa mga nakalipas na taon, parang kung hindi ho ako nagkakamali, kailan ba? 6 years ago, 2014, nagkaroon ho yan ng kaso dito ho sa bansa natin. Pero mabilis naman ho na na-contain ho ng ating mga health authority. Zia, Rich Sports, Pinoy Documentaries. At iyan na po
ang isang oras nating talakayan dito ho sa programa. Sa ngalan ho syempre noong ating mga naging kaagapay sa DZRH News Center, sa atin ho mga engineer dito ho sa Radiotech at sa DZRH News Television. Minus ho si Edniel Parosa. Ako po, Giselle Ricafort. Pilipinas, 3 minuto makalipas ho ang alas 10 ng umaga. This time check is brought to you by ACS. Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon,